Nagluto nga kami ngayong umaga ng native na manok. At grabe, panalo sa sarap. Luto nga pala to ng mother-in-law ko. Then tinulungan siya ng kanyang bunsong anak. At sa paglilinis naman, nakatoka yung lola niya at saka si Nasruddin. At ang kumatay naman sa native na manok na ito ay ang bunsong kapatid ni Nasruddin. At ako naman yung naging videographer. At di ko na rin kinuna nung pagkatay nila kasi ayoko talagang tingnan. At bago ko nga ipagpatuloy. Hello sa lahat! Ako nga pala si Erin, ang Filingirong content creator. So habang inaantay namin yung lola niya ay nilinisan na to ni Nasruddin. Ang tigas kasi ng ulo ng manok na to kaya tinapos na namin ang buhay niya. So dalawa sila magkapatid ang naglinis dito sa manok na to. Maliit lang naman ang manok na to at isa lang naman yung kinatay namin. Tama lang to para sa amin dito sa bahay pang hapunan and pang gabi na rin. So hindi na yan naabutan ng bukas pa. Then ang ginagawa naman ng lola nila ay tanggalin yung mga haraman na yung tawag sa amin pero hindi ko alam sa iba. Basta yan may tinatanggal yung lola nila at siya lang yung may alam. Sobrang effective naman na kasi nakakain ako. Actually hindi ako kumakain ng native kasi nandidiri ako. Hindi naman sa pagiging OA pero kitang-kita ko kung paano kumakain ng mga ahas. Yung hindi naman malalaking ahas pero ayoko ng ganun. At napansin ko nga tong batang to. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa buhok ng tito niya. Ang kulit. At nagtanong naman si Nasruddin sa lola niya kung ano ba yung haraman. So, ang haraman ay yung tinatanggal niya doon nakalagay yung mga maruruming kinakain niya. So, yun yung dapat tanggalin. And I think effective naman na kasi hindi siya malansa. Nakailang beses na nga rin sila dito kumatay ng manok pero talagang malansa at hindi ako kumakain. Nung dumating ako dito sa lugar ng asa ko dito sa Matanog, nanibago rin ako sa sarili ko kasi dati naman na kumakain ako ng native na manok pero nung dito na ako ay nakita ko mismo sa mata ko na kumain ng ahas. Kaya simula noon, every kumakatay sila, hindi na ako kumakain. At bukod doon ay talagang malansa. Hindi kaya ng sikmura kong kainin. But this time ay kumain na ako kasi nga gawa ng lola nila. Kumakain ako dati kasi gawa ng matatanda doon sa amin. So bago ko nga sila i-video-video dyan sa labas, ay nag-almusal muna ako sa syempre, native na kape. At tinapay na bili ng bunsong kapatid ni Nasruddin. So naubusan kami ng ginger kaya doon na kami kukuha sa taniman. Buti na lang ay may tanim si Nasruddin. So inaantok pa talaga ako habang nagbo-boys. Charot lang! At dito naman yan sa likod ng bahay. Grabe ang aga-aga pero tirik na tirik pa rin ang araw. Ayan at kinukuha niya yung ginger na tanim niya. And then sa kabila naman ay kukuha siya ng tanglad. Buti na lang may mga tanim sila dito sa likod ng bahay. Ka-fresh lahat. Wala akong ambag kaya tamang video lang ako. So sila na yung gumagawa niyan. Tapos yung nanay naman nila yung magluluto, yung mother-in-law ko. At di ko na nga rin yung nabidyohan. Basta tinulungan siya ng bunso niyang anak. And then ito na yung medyo garal-galo yung boses ko. Hindi ko alam kung bakit. Basta, ewan ko. Then, sa kabila naman yung sabaw. At dahil luto na, ay kakain na kami. So, hanggang dito ko na lang tatapusin ang video na to. Follow for more. Be humble. Bye, everyone.